Noong nakaraang linggo, naging usapan sa balita ang pasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituring na certified urgent o kailangan madaliin ang pagpasa ng 6.35 trillion peso national budget ng Pilipinas para sa taong 2025. Sa sulat niya kay Senate President Chis Escudero, binigyang diin din ng Pangulo ang pangangailangan na ipasa agad ang budget para masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo ng gobyerno, pondohan ang mga mahahalagang proyekto at matugunan ng maayos ang mga biglaang hamon na pwedeng dumating. Itong sulat na ito ay ipinadala rin kay House Speaker Martin Romualdez. Kung matatandaan ninyo, naaprubahan na ng Kongreso ang 2025 budget noong nakaraang September 25. Isang araw lang matapos i-certify ni PBBM. Very efficient, ika nga. Ayon sa pamahalaan at mga kaalyado nito, ang certification na ito ay nagbibigay ng authorization at kapangyarihan sa Senado na aprubahan ang budget sa parehong second at third reading sa iisang araw. Sa madaling salita, hindi na kailangan maghintay ng 3 araw sa pagitan ng mga readings. Pero, teka muna, hindi basta-bastang regulasyon lamang yung atas na 3 reading sa iba't ibang araw ang requirement upang maipasa ang budget. Mahirap itong i-bypass dahil nakasaad mismo ito sa ating saligang batas, particular sa Section 26, Article 6 ng Konstitusyon. Ordinaryong kantoboy lang naman ako at hindi abogado. Ngunit para sa mga pangkaraniwang barkada at tropa, malinaw na ang maaaring exception lamang sa 3 readings on separate days rule ay kung may public emergency. Tsaka lang pwede mag-issue ng bypass certification ng Pangulo. Ano po ba yung definition ng public emergency? It is when the country is facing a serious, unexpected, and often dangerous situation requiring immediate action. So tanong, may ganun po bang nangyayari ngayon na kinakailangan madaliin ang pagpasa ng budget? Ay, siya nga pala. Kasama sa budget na ito ang 159 billion pesos para sa unprogrammed appropriations o yung tinatawag ng isang kakwentuhan ko na Bahala Ka Fund. Meron pang 10.29 billion pesos na Confidential and Intelligence Fund kung saan halos kalahati nito ay mapupunta sa Office of the President. Hahataw nga ba ang ating mga senador sa pagpasa ng budget? Abangan natin mga kapwa kanto boys at kanto girls. At baka sa sobrang bilis, hindi na natin ito mabantayan.